Hello water signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, ano ang message ng person ng mga water signs? Nahihiya ako. Maybe admirer mo ito or merong person na hindi nakagawa ng maganda sa iyo at ito na yung pakiramdam niya. Marriage. Ang ilan sa inyo maybe kasal na or ito na yung patutunguhan ng relasyon nyo. Ito na lang yung kulang. Isa lang yung kukunin ko, guys. Platonic relationship. Ang ilan sa inyo may relasyon kayo ng person mo, pero walang nangyayaring physical contact sa inyo. Mukhang iba-ibang energy ang ipinapakita. Sad. Maybe ito yung mga ikinakalungkot ng ilan sa inyo. Maybe person mo or ikaw. Yung kulang na lang yung kasalan o kaya yung walang nangyayari sa relationship na physical contact. Busy ka ba? Kailan ka pwede? Ibig sabihin, kukontakin ka niya soon. Ang ilan sa inyo, mukhang magkaiba kayo ng batayan ng person mo ng pagmamahal. Pwedeng ikaw gusto mo may basbas mula sa Diyos, pero yung person mo, ang gusto niya yung may physical contact. Kahit na mag-boyfriend or girlfriend pa lang kayo. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, kukuha ko ng konting cards lang naman para i-reverse. Ngayon guys, alamin natin yung patungkol muna sa iyo, yung feelings mo. Mamaya na lang yung patungkol sa person mo, pero pwedeng magkabaliktad, ikaw na lang bahalang tumukoy. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Cups. Ang ibig sabihin nito ay nag-uumapaw yung pagmamahal mo sa person mo or sa mga nasa paligid or mga bagay na gusto mo. Ang ilan sa inyo mukhang nagkaroon ka ng bagong karelasyon or inspiration. May contentment at saka abundance patungkol sa love. At saka marami pang darating na happiness at love sa buhay mo. 3 of Wands at 2 of Cups. Itong mga cards na ito nagpapatunay na yung kung ano man yung mga bagay na ginagawa mo or relasyon ay magpapatuloy. May progress at saka yung fulfillment. Maybe ang ilan sa inyo determinado ka sa mga bagay na gusto mong simulan or pakiramdam. At saka ang ibig sabihin ng dalawang cards na ito ay yung bagong relasyon. O kaya next level ng relationship nyo. Maybe magkaroon ng kasalan, magkaroon ng baby, yung mga plano patungkol sa inyong dalawa. Sa mga single, ang ilan sa inyo magkakaroon ka ng yung maikse na relasyon. Maybe dahil sa nasa ibang lugar ka o kaya habang nagtatrabaho. Ang ilan sa inyo, LDR pa ang magiging relasyon. At para sa ilang single, itong bubuuin mo na relasyon ay magtatagal. Kasi pareho kayo ng potential person na attracted sa isa't isa.
Ang ilang single, happy ka sa pagiging single mo. Pero may potential person ka makikilala na may katangian na hinahanap mo sa isang relasyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, pareho kayo ng person mo na happy, kontento sa nangyayari sa relasyon at pareho nyo rin kagustuhan na makamove forward patungo sa marriage, yung relasyon nyo. Kasi ang ilan sa inyo, pakiramdam mo, yung potential person or person na karelasyon mo, siya na yung soulmate mo. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan. Alamin naman natin kung ano ang advice ng mystical cards para sa mga water signs. Increase your knowledge. Mukhang ito yung dapat mong pairalin, yung kaalaman. Kasi karamihan ng cards mo patungkol sa love. Hindi naman yung masama, pero kailangan gamitin mo din yung kaalaman mo sa bawat sitwasyon. Ngayon naman guys, alamin natin yung feelings ng person mo. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon. Baka person mo na yung tinutukoy ko or ikaw. Ang card ng person mo ay The Devil. Sa card na ito, ang person mo, meron siya mga nagagawang hindi maganda or pagkakamali na isinisisi niya sa iba. At saka ang ilan sa inyo, ang person mo, mas focus siya sa material na bagay kesa sa emosyon. At ang advice ng card na ito, na kung sa sitwasyon mo, merong mga bagay na hindi ka makayang makontrol, hindi naman kasi kailangan kontrolin ng buhay. Sumunod ka sa kung ano yung daloy. At saka tanggapin kung ano yung para sa iyo at hindi. At saka huwag manlin lang ng ibang tao. Ang dapat na maging goal mo ay makahanap ka ng true love. Hindi yung pang physical contact lang. Ang batayan mo para malaman mo kung ito bang person na ito ay may bibigay yung mga gusto mo sa physical or panghabang buhay mo na ba siya. Dapat iba yung maging batayan mo. Yung pang mabuti. At saka magpakatotoo ka. Huwag kang makipagrelasyon sa person na hindi mo naman talaga mahal. At kung may sitwasyon na mahirap, huminto ka lang muna. Huwag mong pilitin yung sitwasyon. Para hindi dumami yung problem mo. 7 of Wands in reverse, 6 of Wands in reverse. Ito naman yung dalawang cards para sa card ng person mo. Napakalinaw sa mga cards na ito na syempre lahat naman tayo nangyayari sa atin ito na naaapektuhan tayo kapag hindi umaayon sa atin ang sitwasyon. Makakaramdam ka talaga ng kapaguran at saka gusto mo nang mag-give up. Itong nangyayari sa person mo, ang ginagawa niyang sukli ay hindi pang mabuti. Ipinapaunawa sa iyo ng mga cards, ikaw na person niya, na kung ano yung pinanggagalingan ng person mo, kung bakit ganito yung behavior niya, na hindi loyal sa'yo, yung lagi masungit, disappointed, hindi natutupad yung mga pangako niya, may kahinaan. Kasi ang nararamdaman ng person mo ay disappointment, puro negative, kasi nga hindi umaayon sa kanya yung kapalaran. Pero hindi naman habang buhay ganito, kaya kailangan ng patience at tanggapin kung ano yung daloy ng buhay ngayon. Kung masyadong mataas yung expectations mo at saka pinipilit mo yung sitwasyon, madidisappoint ka talaga. Kaya nga 'di ba sabi na yung pagkakamali niya, choices niya, sinisisi niya sa iba. Ito yung ginagawa niya, yung mga negative behavior. Ang ilang single, yung paghanga mo sa potential person ay sikreto. Ayaw mong malaman niya na hinahangaan mo siya kahit maunahan ka man ng iba.
Ang ilan naman sa inyo ay nawawalan ka ng pag-asa sa potential person na nagugustuhan mo. Alamin muna natin itong message ng mystical card. Ganun din eh. No, it is not yet time. Please be patient kasi hindi ito yung tamang panahon para umaksyon. Di ba nasabi ko na nga sa inyo na kailangan ng person mo ng yung huminto or magkaroon ng space. Kasi nasa tamang panahon or pinuproseso pa yung magandang kapalaran mo. Kaya kailangan maging patient. Para naman sa mga nasa relationship, ang advice ng cards ay marami nang nawala sa iyo. Huwag mong hayaan na mawala pa yung importanteng person na nagpapahalaga sa iyo. Ang solusyon ay huwag pa-apekto sa problema at magtulungan kayo ng person mo. King of Cups, Five of Pentacles at King of Wands. Ito yung patungkol sa relationship nyo at saka dito ko na rin sasabihin yung patungkol sa career, financial at health. Ang ilan sa inyo sa career ay gustong-gusto ka ng mga kasamahan mo sa trabaho kasi napaka-supportive mo. At kung nagkakaroon man ng problema sa career, ay ang advice ng mga cards, masusolusyonan din ito. Ang ilan sa inyo sa career, gusto mong magdagdag o kaya magpalit ng trabaho. Kasi hindi na sumasapat yung financial na kita mo sa mga pangangailangan mo. Pero yung problem mo sa financial ay masusolusyonan, hindi naman ito pang habang buhay. At kapag naging mabuti na yung sitwasyon mo sa financial, kailangan mong mag-save ng money. Sa health, ang advice ng mga cards, kailangan mag-relax. Yung magkaroon ka ng time para sa yung oras ng pahinga. Marami kang gawain na dapat harapin, kaya i-priority mo rin yung kalusugan mo. Sa relationship, ang ilan sa inyo, kahit na nagkakaroon ng problema sa financial, isa sa inyo ng person mo yung mature at kaya pa rin balansehin ang sitwasyon. Sa relationship, ang advice ng mga cards, walang lamang sa kung sino man sa inyo. Kailangan ng fair na trato sa isa't isa. Kasi deserve mo na itrato ng maayos ng person mo o ng kapwa. Sa mga single, may dalawang person na magkakagusto sa iyo. Yung isa charming at loyal, magiging mabuti siyang asawa or karelasyon. Pero yung isa, kailangan ng freedom, ayaw niya nung love na nakakasakal. Itong person na ito ay hindi nag-focus sa emosyon. I-add ko lang guys para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, ang person mo, ayaw niya nung masyadong madikit ka sa kanya. Di ba nga ang ilan sa inyo mapagmahal or yun talaga ipinapakita mo sa person na importante siya. Pero para sa person mo, ang ilan sa inyo, clingy na yung ganun. Ito naman yung tatlong bottom of the deck. Unahin muna natin itong The Fool in reverse. Ang ibig sabihin ng card na ito, naiintindihan ng Diyos or ng universe yung mga hangarin mo sa buhay. Pero syempre, hindi naman yun ganun kadali. Kailangan mo munang isipin yung bawat ikikilos mo. Meron kang lesson na dapat munang matutunan. At huwag pairalin yung init ng ulo or emosyon. Itong Knight of Wands naman, binibigyan ka ng advice na tingnan mo yung mga bawat sitwasyon na dumarating sa buhay mo na kung paano mo ito may improve na mapapabuti. Yung journey na tinatahak natin sa buhay ay hindi talaga ganun kadali. Merong mga hindi natin talaga may iwasan or makokontrol. Dahil sa itong The Chariot ang nagsasabi na yung mga problema or situation, lahat ng hardship na pinagdaraanan mo ay makakaya mo nang i-handle sa future. Kumbaga, yung nangyayari sa yung
mahirap na sitwasyon ngayon ay paghahanda. At saka merong person na nagkikimkim ng sama ng loob or yung mga problems na pinagdaraanan sa buhay. Pero sa huli, kailangan mo pa rin talaga ng suporta ng kapwa mo or ng person mo. At ang advice pa ng mga cards, mahirap talaga makahanap ng totoong nagmamahal na person. Kaya kapag nasa sa iyo na ito, protektahan mo at saka pahalagahan. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 777. Release your fears, let go of control, find your inner strength. 999 tells you to surrender to the universe and allow it to show you the right direction to your life's purpose. 222. Remember to embrace balance in your choices.